normal lang muli ang tibok ng puso ni Janine na makaupo na sila sa loob ng kotse at bitawan nito ang palad niya. Tahimik lang siya sa buong biyahe. Kung may madalas mong magsalita, iyon ay si Mang Boyet na sinasagot din naman ni Harvey. Ngayon niya lang natanto, may kabutihan loob din naman ito. Ang anak niyo ho pala nung nadala na ba sa ospital? Abay, oo sir. Nagpapaabot nga pala ng pasasalamat si Mrs. sa mga tulong mo. Wala akong anuman, Manong. Maliit na bagay lang. Araw-araw na lang talaga ay may natutuklasan siyang magandang katangian nito. Yung para bang bawat araw ay may nabubungkal siya ng kayamanang nakabaon sa lupa. It gladdens her heart seeing this raw Harvey, not the arrogant man he used to despise. Napalingon siya sa lalaki. Ang ilaw na nagmumula sa mga sasakyan at establishmentong nadadaanan sa labas na tumatama sa mukha ni Harvey ay nagdadagdag pa sa appeal nito. Mas nagpatingkad sa taglay nitong kagwapuhan. And that long-forgotten sensation na sinikap niyang ibaon sa limot ay tila nagbabadyang sumungaw. Ganitong-ganito siya noong unang beses na masilayan ang gwapong mukha nito. Matagal na iyon. She lost count when. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Wala na siyang makapampait sa dibdib ng dahil kay Von. Nagre-regudo ng puso para kay Harvey. Titigan lang niya ang mukha nito. The funniest thing is, hindi na niya naiisip pa ang dating kasintahan. Ramdam ni Janine ang tensyon na namumuo sa dibdib niya habang naglalakad, kagapay si Harvey sa lobby ng isang 5-star hotel na pinuntahan nila. Pakiramdam niya ay bumabaliktad ang kanyang sikmura. Ito ang pinakaunang beses na makikilala siya ng publiko bilang may bahay ni Harvey San Martin. Nasisat Aya, ipanatag mo lang ang loob mo. Convenient nga naman ang okasyon. Pawang mga may sinabi sa buhay lang ang mga naroroon. Sino nga naman ba ang makaka-afford mag-bid ng mga auction items kundi ang mga mayayaman lamang, yung mga tinaguriang mga elite. Nandito din kaya si Tita Giselle? She wondered. Hati ang puso't isip niya. Nahihiya at namimiss niya ang butihing ginang. Kung sakaling nandito ito, paano kaya niya ito pakikiharapan matapos pakasalan ang supposedly fiancé ng anak nito? Somehow, dumagdag sa anxiety niya ang isiping iyon. Binuksan ng valet ng hotel ang sasakyan nila. Unang umibig si Harvey. Nakalahad ang palad nitong inaantabayanan siyang bumaba. Nginig ang mga kamay na inabot niya iyon. Sa pag-apak pa lang ng kanyang kanang binti sa semento ay kaagad na nagkislapan ng kamera sa paligid. Dumagdag iyon sa tensyon na nararamdaman niya. Hey, relax. Napansin marahil ni Harvey na fidgety siya. Napahigpit pa ang kapit niya sa braso nito. She also tightened her grip on her purse. Paano ba siya mapapanatag kung alam niyang sinusuri ng mga naroroon ang pagkataon niya? Just be yourself. Mahirap gawing panatag ang pakiramdam. Nasa gitna siya ng mga taong estranghero at malayo ang pamumuhay sa kanya. Gaano man niya sikapin pero nananervyos pa rin siya. Pinagtitinginan sila ng mga tao habang magkaagapay silang naglalakad. Bawat hakbang nila ay tila pinapanood ng mga ito. Particularly siya. Bagong mukha siya na nadidikit sa old money na si Harvey San Martin na ang alam ng madla ay kakasal sa equally rich and famous na si Sheila. Kailangan niyang ipalagay ang loob. Lumaki siya sa mga alkala. Kahit paano ay may natutunan siyang social graces. Ano ba kasing ginagawa natin dito? It's an annual auction that every August ay isinasagawa for charity. Ma'am, used to host this event. Kaya lang nasa US sila ni Dad kaya tayo ang naririto. Actually, ilang taon na rin itong ginagawa. So, ang proceeds saan naman napupunta? Mas mabuting may pinag-uusapan sila kaysa naman patuloy na maging maligalig ang kanyang pakiramdam. Destitute children and families, particularly those sa mga areas na affected ng gera. Places with high insurgency cases. Napatangu-tangu siya. This will be a bid for a cause. The irony of all ironies. Charity event para sa mahihirap sa gitna ng grandiosang paraan. Lavish atmosphere with everyone dressing their expensive outfits. Pati ang kabuang dining ay napakaranyang tingnan. Magkano ba per cover ang dinner nila? Naisip niya lang. Here's your table, Mr. and Mrs. San Martin. Sa isang pabilog na mesa, sa pinakaharap na bahagi sila ay giniya ng usherette. Take a seat. Si Harvey pa mismo ang humili ng upuan para sa kanya bago ito naupo sa tabi niya. Maliban sa kanila ay may 4 pa silang kasama sa mesa. Mga aristokratang babae na pawang bumati kay Harvey. Ipinakilala naman siya ni Harvey sa mga ito. Panangiti lang ang ginagawa niya sa gitna ng introduction ni Harvey. Kaya niya kayang panghawakan ng estado ng buhay na pansamantalang meron siya? She wondered.
Kinakabahan ako, Harvey. Ang sosyal na mga katable natin. Natawa si Harvey sa sinabi niya. Don't be. I'm here, okay? Harvey patted her hand, assuring her. As if naman iiwanan kita. I'll be right here. Harvey's words are like magic. Pinapanatag siya. Simula kanina nang dumating sila, Harvey had shown nothing but be a gracious companion and a gentleman. Alalay na alalay siya mula sa pagbubukas ng kotse at paglalakad patungo sa main venue. Somehow, she felt proud. My wife. Every time na humihinto sila kanina kapag may kumakausap ditong business associates, yun ang pakilala nito habang nakahawak sa siko niya o sa likod niya. On the outside, they look like a real loving couple. If only people knew. Napalinga siya sa paligid. Hinahanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na mukha ni Tita Giselle ngunit hindi niya ito matagpuan. Hey, Harvey, how are you? Isang sa tingin niya ay business associate ang nakipagkamay at nakipag-usap sandali kay Harvey. As usual, business ang pinag-uusapan ng mga ito. Base sa naririnig ay nasa shipping industry ang naturang tao. Nakakamanghang tingnan si Harvey. Pag sila lang naman ang magkasama ay lumilitaw ang boyish at fan sides nito. Pero kapag mga kapwa kasirkulo ay nagiging authoritative, confident at ubod ng seryoso. Nakatagilid ito sa kanya kaya nagagawa niyang lakbayin ng mga titig ang kabuuan nito. His pointed nose looks so prominent, tila kay sarap pingutin. Habang nakikipag-usap ay naroroong kumawala mula sa pagkakapamulsa nito ang kaliwang kamay at manakanakang hahagurin ang pangahang baba na may tumutubo ng stubbles. Somehow, hinahanap niya yung Harvey at pilyong Harvey noong kabataan nito. So, this pretty lady beside you is? Sa kanya naman nabaling ang pansin ng kausap nito. Kumunot ang noo na parang inaalala niya kung saan siya unang nakita o kung kilala siya nito. My wife, Janine. Simpleng pagpapakilala ni Harvey na ginagap ang kamay niya at bahagyang dumukwang para halikan pa ang knuckles niya. Sobra naman kumakaarte. Tempted siyang bawiin ang kamay pero umaakto nga sila. Hindi niya maaaring ipahiya ang asawa niya. Hi, I am Waldorf Carvajal. Your husband is one of our biggest investors. Practical nga naman na may investment sa shipping business ang mga San Martin. Lalo at kailangang ikarga sa barko ang mga mineral na nakukuha sa minahan. It's a pleasure to meet you. Tinanggap niya ang nakalahad na palad nito. I must say, you are lucky, Harvey. Laking gulat niya nang kintala ni Waldorf ng halik ang likod ng kamay niya. Napatingala siya kay Harvey na ngayon tila may pag-igting ng mga bagang. Halatang hindi naibigyan ng inasal ni Waldorf. I am more than lucky, I know. But I must also warn you. You're holding my wife's hand long enough? And who gave you the permission to kiss my wife's hand? You're too possessive, man. Binuntutan ng tawa ni Waldorf ang sinabi, kasabay ng pagbitaw sa kamay niya. Takot ko lang na mag-pull out ka ng stock sa shipping lines namin. Kumikindat pa nitong sabi sa kanya. You should be. You know, I am capable of doing that. Mahina pero may bantang pagkakasabi. Ipinatong pa ni Harvey ang braso sa exposed niyang balikat as if sinasabing property siya nito. Paano kaya nagagawa ni Harvey ito? Ang magpanggap sa harap na ibang tao. Kanina lang sa sasakyan ang tahimik nito. Ngayon, he seems like he's all over her. Acting like a jealous husband. Wow naman, best actor na yata ito. I must leave you two alone. Nakalis na si Mr. Carvajal, si Harvey ay nakadikit pa rin sa kanya, kahit nang makaupo na ito. Ang kanang braso ay nakahimlay sa likuran niya, sa sandalan ng kanyang upuan. Para tuloy siyang pinananayuan ang kaliit-liitan niyang balahibo sa sobrang lapit nila. He's a player. Para itong nagbibigay ng warning sa kanya na nananatiling nakapako ang seryosong titig sa papalayong si Waldorf. Parang gaya mo lang. Gusto niyang kurutin ang sarili sa lumabas na mga salita sa bibig niya, lalo na nang kumunot ang noo nito. Ikaw din naman na. Playboy ka rin. Ang daming ang girls na nagkakandara pa sa'yo. She said while pouting her lips. Gaya ng fans club mo na yan, no? Inginuso niya ang kumpol ng mga kababaihan na nasa kabilang mesa na halatang kanina pa tila hinuhubaran sa Harvey. Umiling lang ang lalaki matapos tapunan ng bahagyang sulyap ang tinutukoy niya. But I'm here with you now. But only temporary. Napipilan siya sa kanyang sinabi. Kusa iyon dumulas sa bibig niya. Gusto na talaga niyang tampalin ang sarili lalo at napipintahan ng maang ang ekspresyon ni Harvey na matiim lang na nakatitig sa kanya.
Baka nagalit ito? Kumabog tuloy ang dibdib niya. Ang inumin sa harap niya ang napagbunto na niya. Bakit ba kasi minsan lumalabas ang pagiging aang-angan niya kapag si Harvey ang kasama? She had always been guarded. Bago siya nagsasalita ay sinasala niya muna mga sasabihin. Do you want to make it permanent, Janine? Mahina lang ang pagkakabigkas sa tanong na iyon. Bahagyang natabunan pa ng boses at ingay sa paligid. Idagdag pa ang pag-alingaw ng tinig ng event host mula sa sound system. It was almost a whisper but it surely reached her ears. Napahinto ang pagsemsem niya sa inumin at dahan-dahang nag-angat na mukha. Sumalubong sa kanya ang intensidad ng mga titig ni Harvey. Pilit niyang inaarok ang kislap na nakapinta doon. There was something in his beautiful gray eyes. Pipinghiling? Imposible. Huwag kang bumitaw ng mga salita na hindi mo kayang panindigan. Besides, nagbibiro lang ako. Yet, she was never the joking type. Mabilis niyang iniiwas ang paningin pagkatapos. Pakawari niya kasi ay napapaso siya sa paraan ng mga titig ni Harvey sa kanya at nahihirapan siyang labanan iyon. Mas pinagkasya niyang sa orange flower centerpiece ang tingin. Hinintay niyang maisasagot ang katabi pero nanatili itong tahimik. Bakit ha? Janine, hinihintay mo bang sasagutin kanya ng oo? Narinig na lang niya ang sunod-sunod na buntong hininga na pinakawala ni Harvey matapos alisin ang braso na halos umaakbay na sa kanya. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niyang sa kanya pa rin ito matamang nakatingin. His intense gazes made her uneasy. Tila sununtok sa kaba ang puso niya. Her knees even trembled. Boss, you need to take this. Karen just came on time. Sinalba siya sa nakakaaswang senaryo. Excuse me. Paalam ni Harvey sa kanya na kaagad na tumayo at inabot ang phone na iniaabot ni Karen. Naghanap ng hindi masyadong maingay na spot. It was a temporary relief. Nalipat kay Karen ang pansin niya. Are you enjoying so far? Medyo. Ngayon niya lang natanto, ang galing din naman pala niyang umarte. Kunwari nakangiti siya sa ibabaw ng pangangatog pa rin ang kanyang tuhod sa ilalim ng lamesa. Kumusta ang unang event bilang Mrs. San Martin? Nakakaasiwa pero care lang. Nagsasalita siya pero nasa kay Harvey ang atensyon niya. Sa malapad na balikat nito na ngayon nga ay tuluyan ang nakalabas ng venue. Oh, you have to get used to it. Mas marami pang ganitong occasions ang dadaluhan ninyo. Sisikapin ko. Yayayain pa sana niya itong maupo at makipagkwentuhan ngunit kaagad na itong sumunod sa amo. Buti na din iyong mapag-isa para pansamantalang takasan ang katangahan niya. She's the wife. All of a sudden ay narinig niya mula sa kung saan. Mali yatang iniwan siya ni Harvey. Ang mga mapanghusga sa paligid ay tuluyang naisatinig ang mga haka-haka na sa isip lang nakatanim kanina. Hindi naman siya tanga para hindi maintindihan ang kahulugan ng mga ipinupukol na mga titig sa kanya. From which part of the universe did Harvey find that woman? Tinatablan siya sa mga mapanghusgang bulungan at titig na mga naroroon. Nakuha pa niyang lingunin ang pinanggalingan ng mga komentong iyon. Mula sa mesa ng mga babaeng kanina pa nakatitig sa kanila. Nakita niya kung paanong nagbulungan ng mga ito. Lihim na sinusuri ng mga ito ang pagkatao niya. She's with Alcalas, right? Yeah. She used to be tailing Sheila's around. Yeah, the chaperone. The weird one. Ang hirap din namang maging better half ni Harvey, lalo pa at wala siyang may pagmamalaking yaman. Napakaalangan niya sa estado dito. Pakiramdam niya tuloy ang liit-liit niya. Nakasuot man ang mamahaling kasuotan at kumikinang man sa alahas, she would remain that woman. Harvey married out of hatred. She is like Jenny Slate, and Harvey is Chris Evans. Sobrang layo ng agwat nila. Napapikit siya. Nasaan ka na ba kasi, Harvey? Bakit ang tagal mo naman bumalik? Are you alright? Saka lang siya dumilat nang maramdaman ang pamilyar na init ng kamay ni Harvey na dumantay sa kanyang balikat. May kasama iyong marahang pagpisil. Sa mukha ni Harvey ay nakapinta ang kunot at animoy tinitimping galit. Kung kanino ay hindi niya alam ngunit mababakas din doon ang tila concern sa kanya. Janine, are you okay? Basta nasa tabi na niya ito feeling niya ay okay na siya. Oo naman, okay lang ako. She forced a smile. Ayaw niya mag-alala ito. Ayaw niya higit sa lahat na nagsusumbong. Maupo ka na. Sa halip na umupo ay hiniling ni Harvey ang mic mula sa event host at hinarap ang mga naroroon. Good evening everyone. A lot of you may wonder who is this woman sitting beside me. Panimula ni Harvey na saglit siyang tinitigan. Ano bang ginagawa nito?
Nilukob na talaga siya ng kaba. Ang lahat ng paningin ay sa kanya na ngayon nakapako. She is Judine Reyes San Martin. May diin ang pagkakasabi nito ng apelyido. She is my wife. My beautiful, loving wife whom I truly love. Alam niyang labas iyon sa ilong pero nais niyang maiyak sa mga sandaling ito. Not because he lied about loving her, but because of his bravery. Nobody had ever stood for her as much as Harvey always did. Ilang beses na ba siya nitong sinagip? Sa bawat pagkakataong nagpapakita ito ng kabutihan ay mas nagbubukas naman ang puso niya para rito. Napahawak siya sa gawing dibdib. Bakit lagi mo na ipinaparamdam na special ako, Harvey? Now that I've formally introduced her, maybe next time, ask her first, or me, for that matter, thinks about her. Whenever anybody misjudge her, that person will have to deal with me first. Natahimik ang mga judgmental sa katabing mesa at nagpalakpakan naman ang iba, lalo na nung gagapin nito ang palad niya at masuyong hagkan. Para na talagang nalulunod ang puso niya sa magkahalong damdamin ngunit higit na nangingibabaw doon ang pasasalamat. Hindi niya namalayang may nangilid na palang luha sa kanyang mga mata. Hey, masuyo nitong pinalis sa pamamagitan ng hinlalaki ang mainit na likidong naglandas sa pisngi niya. Hindi niya mapigil. Na-touch siya sa kabutihan nito. Sobra. Nang umupo ito at kinabig ang ulo niya pahilig sa balikat nito ay hindi siya nagprotesta. Somehow gusto niya ipamukha sa mga mapanlait na mga naroroon kung gaano siya kamahal ng asawa. If only everything was real. Janine, itinaas ni Harvey ang baba niya, enough para magtama ang mga mata nila. Straight in her eyes, he uttered those beautiful words like an arrow that pierced through her soul. Nobody's gonna hurt you again. I promised you that. And I intend to keep that promise for as long as we're together. For as long as I could. Tumago sa kanyang puso ang mga pangungusap ni Harvey. It may not be promise of love pero iba yung seguridad ang dulot noon sa kanya. Mas naiiyak siya. Hey, I didn't mean to make you cry. Pinagdikit ni Harvey ang mga noo nila. Saka siya masuyong kinintala ng halik. It was such a delicate kiss that made her heart go frantic. Automatiko ang paglipanan ng mga paru-paro sa kanyang sikmura. Gusto niyang iiwas sa mga mata pero namamagneto siya. Pakiramdam niya kasi hihigupin siya patungo sa bangin, lalo na nang matiim nitong tinitigan ang nakaawang niyang mga labi. Harvey. Namumungay ang mga mata nitong dahan-dahang bumaba ang mukha palapit sa kanya. His warm and minty breath is fanning her face. Halikan ba niya ako? May antisipasyon sa puso niya. Nahigit niya ang paghinga. You're my wife. They should accept that. Walang babalang pinaglapat ang mga labi nila. She stiffened at the thought of the kiss. Napahawak siya ng mariin sa laylayan ng tablecloth. All noise had suddenly faded and the only thing that mattered was that kiss. Hindi yun ang kanyang una pero iyon ang pinakamatamis na halik na natikman niya. Binabayo ng malakas ang dibdib niya. She is in a frenzy that all she could do is close her eyes and savor that sweet, tender kiss. Dampilang iyon pero tumutupok, nakakanginig ng tuhod. Their very first kiss as Mr. and Mrs. San Martin at sa harapan ng maraming tao. Pero napakaikli. Pakiramdam niya tuloy ay dinala siya sa langit at bigla na lang ibinagsak sa lupa. She was disappointed. Plastic siya kung sasabihin niyang hindi. Sapat na siguro yun para tumikom ang bibig na ibang tao. Si Harvey, nantapusin na maikling halik ng kanilang pinagsaluhan. Ang mga mata nito ay nakatingin sa mga babaeng nanlilibak sa kanya. Habang ang mga kaharap naman sa mesa ay parang kinikilig sa nasaksihang intimacy sa pagitan nila. Young love is always the best. Giggly comment ng isa sa mga naroroon. Harvey is saving her face from disgrace, pero parang siya mismo ang hindi maisasalba sa sarili mismong damdamin. Patunay ang tila mga tambol na patuloy sa paghampas sa kanyang dibdib. Nakakalito. Ladies and gentlemen, the auction will now finally start. Umagaw sa naglalakbay niyang diwa ang umalingaw-ngaw na tinig ng event host. Sinikap niyang ilipat doon ang atensyon. Kaysa kainin siya ng hiwagang bumabalot sa sarili, ay mas maiging doon na muna niya ituon ang atensyon. Sa formal na pagsisimula ng auction ay napanatag na rin ang kalooban niya kahit paano. How could she not kung nasa tabi lang si Harvey na alam niyang palagi nakahanda na ipagtanggol siya. Mga antiques, art collections, rare jewelries,
ang nakatakdang ibenta at pag-agawan sa naturang okasyon. Pinilit niyang ito ng atensyon sa mga kaganapan kahit pa nga hindi niya gaanong masakyan. Unang sinabasa ang isang painting na gawa ng isang sikat na local artist. Unahan sa pagbid ang mga naroroon. Ganoon ang kalakaran sa lahat ng items. Namangha siya sa kung paano magtapon ng pera ang mga mayayaman. Prestige. Yun siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit ang bawat isa ay nais na maipanalo ang bagay na nakasalang. Hindi lang basta pera ang pinag-uusapan dito. Definitely a show-off of one's influence and power. Pinakamahal sa lahat ay ang pearl na nasisid pa daw sa karagatan ng Hulo. Millions ang pinakamalaking bid. Kaya pala laging umaangil si Tita Giselle noon kapag umuwi mula sa ganitong pagtitipon. People are throwing away money, Janine, as if it was a garbage. Kadalasang detalye ni Tita Giselle habang nakikinig naman siya. Nagsimula na naman niyang hanapin ang tita niya sa crowd. Wala ito. Pinilit niyang mag-concentrate. Just in time na maliit na golden tiara naman ang inalisan ng takip na itim na tela mula sa stanteng kinalalagyan nito. Wow! Piping niyang paghanga kasabay ng paglaki ng kanyang mga mata. Namamangha siyang makakita ng ganoong bagay dito. Galing siya sa Agusan del Sur. Tinaguri ang home of golden tiara ang probinsya nila. Habang nakatitig sa maliit na statue pakiramdam niya ay bumabalik siya sa lugar ng kapanganakan niya. Marami na ring nahukay na golden tiara sa probinsya nila. Allowed kaya na i-bid ang ganyang artifact? This is a legit auction. Bago sumalang ang lahat ng items na naririyan ay dumaan muna sa masusing pagsusuri. Besides, that golden tiara is just a replica. Replica lang iyon, sabi ng MC, pero napakaganda ng pagkakagawa. Parang totoong-totoo. Nasa US ang isa sa mga totoong statue. Nakatago sa isang museum doon, habang ang naka-display ay gaya niyan, artifact lang. Dagdag paliwanag ni Harvey. Napanood niya nga rin iyon sa isang TV documentary. Gusto mo mag-bid? Huwag na. Nagpatuloy ang bidding. Pataas ng pataas ang halaga ng item. 250,000! Nabigla na lang ay tinaas ni Harvey ang hawak nitong munting placard. Maanga napalingon siya kay Harvey. Sinasabi ng kanyang mga mata na huwag na mag-bid. He just winked and smiled. Wala nga naman dito ang halagang iyon. Going once? Going twice? May nag-contest pero sa huli, si Harvey pa rin ang panalo. Sold to Mr. Harvey San Martin. Sa huli nakuha nila ang item. Bakit? Nilingon siya nito. Why did I bid? Your eyes lit up upon seeing it. Besides, I want to make this evening memorable for you. Simpleng sagot nito at nagkibit balikat. More than the expensive item she got, it's the thought that was really heart-touching. Sobra-sobra na nga nitong ginawang memorable ang gabing ito. They had just their first kiss in public. Pinagtanggol siya nito and he got her a golden tiara replica. Besides, San Martin women deserve everything. She is a San Martin woman. Pansamantala nga lang. A year or two kung papalarin and she will wake up again being that plain and simple Janine. Malayo sa glamorosang mundong pansamantala niyang kabibilangan. Maghihiwalay din sila, that's for sure. Pagdating na araw na iyon, lahat ng naipong alaala kasama nito'y magiging parte ng masayang memory bank niya. These memories will be something she'd cherish and look back on, kasama na nga ang tiara. Siyempre, hihilingin niya kay Harvey na sa kanya na lang iyon. Pero higit sa lahat, ang pinaka-importanteng alaalang babaunin niya ay ang alaala ng mamang ito. Kung maaari ko lang sanang haplusin ang pisngi mo. Right at this moment, inaamin niya, may espesyal ng puwang si Harvey sa puso niya. Walang pasubalian, kasi kahit gaano man niya pigilan, nagbabago na ang tibok ng puso niya. Walang pasubalian, kasi kahit gaano man niya pigilan, nagbabago na ang tibok ng puso niya, at parang ito na lang ang kilala nito. Mapangahawakan man niya ang kanyang isip, ngunit hindi ang kanyang puso. Parang kailan lang, ilang linggo na rin pala ang lumipas simula na nagpakasal sila ni Harvey. And so, she kept her promises to be a good wife to Harvey and fulfill her desire to take care of their home. Her temporary home. Hinayaan siya ni Harvey na baguhin ang anumang naisin niya. Pagsasabit ng kurtina, pag-aayos ng mga gamit at ang isa sa pinakalilibangan niya ay ang punuin ng mga halaman ang bakuran nito. Tunay na may bahay ang pakiramdam niya. Ang masasabi niya lang kontento at masaya siya. Ate, tama na ba ang hiwa nitong melon?
But her most favorite role to take is cooking for Harvey. Aminin niya man o hindi, nagagalak na lubos ang puso niya na pagsilbihan nito. Oo, Nina. Cube. Habang naglalabas ng mga kubyertos mula sa drawer ay manaka-naka niya itong sinusulyapan. OC siya pagdating sa pagkain, lalo at ang hari ang kakain. Ang hobby niya. Umakyat na naman ang kilig sa puso niya. This is her most kept secret. Wala eh. Sinukuan niya rin ang pangako at warning sa sarili. You will never fall for him. She had slowly fallen into this trap when her defenses had slowly collapsed. Her heart and mind simply collided. Tumatakbong pareho sa magkaibang direksyon. Ang hirap pagtagpuin. Kanina pa pala may sinasabi si Nina ngunit lumalampas lang sa kanyang tenga. Ang sabi ko, baka hindi kainin ni Kuya itong mga luto ko. Ganado pa naman yung lagi sa mga hinahanda mo sa kanya. Nakikikuya na rin si Nina kay Harvey at hinahayaan naman ito ng huli. Para lang din naman kasi siyang nakahanap ng kapatid sa katauhan nito. Malalaman natin mamaya. Ang apple green table napkin naman ang tinupi niya. Kapag nagkaasawa ko, susikapin ko magiging singgaling ninyo ako sa kusina. Para magiging asawa ko ay katulad ni Kuya na laging umuwi at halatang in love sa inyo. Napahinto siya sa ginagawa. Paano mo naman nasasabi? Si ate, pakakasalan ka ba niya kung hindi? Ang bata pa nga talaga ni Nina. Masyadong idealistic ang tingin nito sa dahilan ng pag-aasawa ng tao. Kung alam lang sana nito. Pansamantala siyang nahinto at hinaplos ang pisngi ng dalagita. Tama yan, Nens. Pag-ibig ang dahilan kapag nag-asawa ka na. Hindi kagaya ko. Mauna ka na kumain para maaga ka rin makapag-review. Akyat lang muna ako sa taas. Mabilisan ang naging shower at pagbibihis niya. Nakakahiya namang magmukhang dugyot sa harapan ni Harvey. After all, she is Harvey's wife. Sinipat pa niya ang sarili sa salamin bago bumaba. Dati naman wala siyang pakaalam sa itsura niya pero lately, gusto niya maging presentable sa paningin ni Harvey. Nagpalit siya ng contact lens at isinalid sa drawer ang salamin. Napalingon siya sa lipstick na nakapatong sa drawer. Isa iyon sa mga binili ni Karen para sa kanya. Pinulot niya iyon at sinimulang ipahid sa kanyang bibig. Nakailang stroke pa siya nang nagdesisyong burahin iyon. Para kang sira. Ano yun, mang-aakit ka? Hindi ka naman kaakit-akit. Tinanggal niya ang contact lens at isinuot na muli ang salamin. No need to pretentiously act. Pretty Jenny. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang marinig ang ugong ng papahintong sasakyan ni Harvey. Dali-dali siyang bumaba ng hagdanan at tinalunto ng main door. Parte ng routine niya bilang Mrs. San Martin. Hintayin si Harvey sa gawing pintuan ng may nakaplaster ng ngiti sa mga labi. Itatanong naman ni Harvey kung kumusta siya na madalas niyang tinatawanan. Siya dapat ang nangangamusta. Pero sa gabing ito ay hindi nag-iisa si Harvey. Kasama nito ang kaibigang si Baxter. Hi! Nakangiting bati ni Harvey sa kanya. Hi! Ganting bati niya na kaagad niyang kinuha mula kay Harvey ang laptop bag na dala nito. Hello, Mrs. San Martin. Kumaway pa ang pilyong lalaki. Hi, Baxter. Kahit papaano ipalagay na ang loob niya dito. Yayayaan ko pa sana itong si Harvey. Ayaw dahil baka naghihintay ka na raw. I think Harvey is under your spell. Ipinagkibit balikat niya lang ang sinasabi nito. Alam niyang naglolo ko lang si Baxter. Batid naman ito ang tunay na estado nila ni Harvey. Pumanik na nga tayo. Yaya ni Harvey kay Box. Pinauna muna siyang makapasok ni Harvey at magkasunod na rin pumasok ang dalawa. Panonood kaagad ng UFC ang inatupag ng dalawa. Nagdagdag naman siya na isa pang cover para kay Baxter. Nins, dalhin mo muna ito sa mga kuya mo. Nasa entertainment room sila. Tig-isang beer at konting pulutan. Parte ng araw-araw na pamumuhay ni Harvey iyon. Iinom na isang bote habang mauupo sa sala o di kay mag-aabang kung kailan siya matatapos sa kusina. Pagkatapos noon ay aakyat at papanik na sa kanya-kanyang salid at matutulog na. Ni healthy jig that she was. Gusto niya itong sawayin noong una pero kalaunan siya pa naghahanda. Kasama na nga sa grocery list niya ang canned beer. Nakahain ang nasa. Siya na ang kusan tumawag sa dalawa. Wow, ang bilis ha. Napasulyap siya kay Baxter. Naroroon na naman ang nakakalokong ngiti sa mga labi. Masarap lang talaga itong batuhin ng golden tiara na nakadisplay sa sala. Now, I understand why Harvey always wanted to come home early. A beautiful wife and that smell of a home-cooked meal. Always inviting. Makahanap nga ng asawang gaya mo, Janine. You won't find another one. Si Harvey na tinungga ang natitirang laman ng can. Yes, I can.
Nag-uusap ang mga ito na parang wala siya sa harapan ng mga ito. Tumaas nga ang level of discomfort niya, lalo na nang walang patumanggang akbayan siya ni Harvey matapos itong patayin ang TV.